scam sa Quezon City, libo-libong pisong halaga ng cash at ilang produkto ang natangay sa isang vape shop. Ang mga sangkot sa pagnanakaw, mga menor de edad. Balita hatid ni James Agustin. Alas 12:30 na madaling araw na mahagip sa CCTV ang tatlong lalaking ito na tumambay sa labas ng isang vape shop sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Ang dalawa nagsilbing lookout. Humiga ang isang lalaki malapit sa roll-up door habang ang isa pa ay naupo sa tabi niya. Ilang saglit pa makikita ang isa nilang kasama na nasa loob na ng vape shop. Kumuha siya ng ilang vape products, binuksan ang cabinet at pinuntirya ang kaha. Matapos ang pagnanakaw, ang tatlong lalaki tila may pinagpapartihan na at naglakad papalayo sa lugar. Ayon sa pulisya, nadiskubre ng empleyado ng vape shop ang pagnanakaw pagpasok niya sa trabaho, bandang alas 9:30 ng umaga. Nakita po niya na nakabukas na yung roll-up ng kanilang vape shop at nakita rin po yung pintuan na basag na rin po yung mga salamin. At yung mga gamit po sa loob ay mga bukas at nagkagulo-gulo na po. Sa follow-up operation ng pulisya, natukoy ang pagkakakilanlan ng tatlong nagnakaw. Lahat sila minor de edad. Ang pumasok sa shop ay 13 anyos lang, habang ang dalawang nagsilbing lookout ay 14 at 16 anyos. Nabawi sa kanila ang ilang ninakaw na vape products, pero bigo nang makuha ang 16,000 pesos na cash. Sinampanan ng reklamong robbery ang 16 anyos sa lalaki. Napag-alamang dati na rin siyang nasangkot sa pagnanakaw. Sasailalim siya at dalawa pang minor de edad sa counseling ng social worker. Yung 14 years old at saka 13 years old po ay na-turn over po sa BCPC ng barangay. Yung isa naman po ay na-turn over po sa social worker ng Mulabi po. Pagkakaroon po sila ng mga intervention po ng social worker. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa taas ng oil price hike ngayong linggo, pumayag ang mga retailer na hatiin sa 2 araw ang pagpapatupad ng taas presyo. Ngayong Martes, 2 pesos and 60 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 1 peso and 75 centavos naman sa gasolina, habang 2 pesos and 40 centavos sa kerosene. Ganyan din ang itataas sa Huwebes, June 26. Ang kabuang taas presyo ngayong linggo, pinakamataas na price hike ng mga produktong petrolyo mula pa noong 2022. Sa Quezon City, marami ang humabol na magpakarga ng gas. Kaya ang isang gas station sa FP Avenue o FPJ Avenue na ubusan ng supply. Umaga pa lang daw kasi kahapon ay dumagsa na ang mga motorista roon. Dahil naman sa patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo, nagbanta po ng tigil pasada ang isang transport group. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, tumaas na nga ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw at gaya nga ng naibalita ni Rafi ay may part 2 pa ito sa darating na Huwebes. Kaya naman ang grupong Piston ay nagkilos protesta ngayong araw sa isang gasolinahan dito sa Quezon City at nabanggit nila ang ilan sa kanilang panawagan na maaari maging solusyon sa tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kabila ng matinding sikat ng araw ay nagkilos protesta ang grupong Piston sa gasolinahan dito sa Quezon City. Hindi raw malayo na magkasasila ng tigil pasada pag sumampa sa 60 pesos per liter ang diesel. Bagamat makatutulong daw ang fuel subsidy na kinakasa ng pamahalaan, tatagal lang daw ito ng ilang araw. Panawagan nila maglabas raw ng executive order ang Pangulo para isuspend ang VAT at excise tax. Wala pa ring linaw kung maipagkakaloob ba ang hirit ng ilang transport group na dagdag singil sa pamasahe. Connie, ang dagdag pa na pasakit sa mga mamamayan ay yung posible rin tumaas ang presyo ng ilang mga pangunahing bilihin. Kanina ay nagpunta tayo sa isang pamilihan at ayon sa mga nagtitinda ay wala pa namang pagtaas sa presyo ng mga gulay at isda. Pero sa mga susunod na araw, sa sandali raw na maramdaman na nila ang epekto ng mas mataas na presyo ng mga produktong petrolyo ay maaari ring tumaas ang presyo ng ilang bilihin. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Sapak kung sapak.
Kung sabunot ang tapatan ng 2 menor de edad na babae sa Dumangas, Iloilo. Walang gustong magpadaig kahit pareho ng napuruhan. Imbis na umawa, todo kantsaw pa ang mga kapwa-estudyante nila. Naawat lamang ang gulo nang may dumating na pulis. Kwento ng 14 anyos na si alias Nene, ang grupo ni alias Lin ang nagbanta ng pananakit. Depensa naman ng 16 anyos na si alias Lin, si alias Nene ang unang nanapak. Base sa investigasyon ng pulisya, lalaki ang pinag-ugatan ng away. Nagkasundo na ang parehong panig. Kahit hindi sa eskwelahan nangyari ang gulo, iimbestigahan pa rin daw ng Dumangas National High School ang insidente. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula naman sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pamamaril ang isang hinoldap na negosyante sa Santa Maria, Bulacan. Chris, ano ang detalye ng pangyayari? Connie, bumibili lang daw ng pagkain ng biktima ng ma-hold up. Sa CCTV footage, kita ang paghinto ng 2 motorsiklo sa gasolinahan sa barangay Bagbagin. Malapit kung saan bumibili ng burger ang biktima. Bumaba ang 2 angkas ng mga motorsiklo at nilapitan ng biktima. Inagaw ng isa sa kanila ang bag ng biktima na nakipagpambuno. Ang isa namang salarin sumakay sa motorsiklo ng biktima at pinaandar ito. Itinulak ng biktima ang sumakay sa kanyang motorsiklo. Doon na siya binaril nang umagaw sa kanyang bag habang tumakas sa mga salarin. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang biktima. May lead na raw ang mga investigador kung sino ang mga sospek.